Wala akong sama ng loob. I don't have ill feelings. I am a good soldier. Ito ang mga katagang sinabi po ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III, mga kabida. Isang araw matapos pong sibakin po ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang Chief PNP po. Sa isang chance interview sa loob mismo ng House of Representatives kahapon po, mga kabida, kung saan po ay nadatnan po ito kung si General Torre na bumisita po kay ML Representative Leila de Lima, kung saan po ay nagdiwang ho ng kanyang karawan kahapon. Naitanong po ito kay Torre yung kanyang nararamdaman po, mga kabida, matapos po siyang sibakin po ni Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, wala akong sama ng loob. I don't have ill feelings. Okay? I am a good soldier. Okay? Yun yung sinabi po niya, mga kabida. Pero ang tanong po dyan, naniniwala ho ba kayo na wala ho siyang sama ng loob? Ha? Naniniwala ho ba kayo, mga kabida, na okay lang po sa kanya? Na tinanggal po siya, At hindi lang po basta-bastang tinanggal? Diretsahan po, mga kabida, Wala naman pong abiso po ahead of time. Okay? Sa madaling salita po, mga kabida, yung pagtanggal ho kay General Torre ay sa tingin po ng marami, binastos daw ito. Okay? Binastos at walang respeto daw, mga kabida, yung pagkakatanggal ho sa kanya. Yan yung pag-uusapan po natin dito ho sa episode na ito. At bago yan, ito muna. Isang magandang oras po sa ating lahat at welcome po, mga kabida, sa aking channel. Sa wakas po, nagsalita na po ito si dating PNP Chief General Nicolas Torre III, mga kabida. Isang araw, tapos pong sibakin po ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay lang daw sa kanya, wala daw siyang sama ng loob kay Pangulong Marcos po, mga kabida, matapos po siyang sinurprise po na tanggalin ho sa kanyang posisyon bilang Chief PNP po. Okay? Pero naniniwala ho ba kayo? Alam naman po natin na hindi po totoo yung sinabi po ni General Torre. Tao lang po yan eh. Nararamdaman po niya yung sakit, yung disappointment. Okay? Doon ho sa ginawa po sa kanya, mga kabida. Mantakin nyo wala ho siyang kamuwang-muwang po, mga kabida, na yun yung mangyayari po sa kanya. After all, na pinagkatiwalaan po siya ni Pangulong Marcos. Okay? Bilib na bilib nga ito si PBBM po sa kanya, mga kabida, dahil sa kanyang mga achievements po, mga kabida, Okay? Hindi ho basta-basta ito mga achievements po ni Torre, Mantakin nyo, hinuli po si Pastor Apollo Sikibuloy, Doon mismo sa kanyang balwarte po, mga kabida, sa KOJC compound sa Davao City. At pangalawa po, mga kabida, ito paghain po niya ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At pinakamasaklap po doon yung pagpadala po sa kanya doon po sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Kaya ang dami nagalit dito kay General Torre mga kabida, dahil sa kanya pambabastos daw sa dating Pangulo. Doon po nakakuha po ng media mileage, kasikatan po ito si Torre po, mga kabida, dahil mantakin nyo ang kanyang hinuli po ay dating presidente po ng Pilipinas. Sa utos daw yun, mga kabida, sa mga nakakataas po sa kanya. See? Kung susundan mo yung pag-angat ni General Torre po, mga kabida, okay, bilang NCPRO Regional Director, tapos naging regional director po, mga kabida, ng Davao Region, kung saan po doon po nangyari po, mga kabida, yung paglusob po nila sa KOJC compound, at eventually hinuli po nila ito si Pastor Apollo Sikibuloy. Then after that, nung siya po ay na-promote bilang CIDG chief, mga kabida, doon din nangyari po yung pag-serve po niya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Okay? Yung prominence po niya, doon po nagmula, no? Doon po nagsimula mga kabida, yung kanyang pong prominence. At dahil ho doon, ginawaran po siya ng, dahil po doon mga kabida, ginawa po siyang Chief PNP po, ano? Kapalit po kay General Romel Marbil. Alright? So, nasa 85 days lang po ang itinagal po ni General Torre po mga kabida. The shortest stint ng isang Chief PNP po. Okay? Alam naman po natin na masaya po si Torre sa kanyang trabaho, mga kabida, inspired po siya, sa kanyang trabaho bilang Chief PNP. Tapos, bigla lang pong tinawagan siya, mga kabida, tapos pinalam sa kanya, sibak ka na, bukas. Okay? Magbalot-balot ka na. See? Now, ang tanong dito, sino man po yung hindi ho sumama ang loob po doon? Alright? I'm just asking sino ang hindi ho sumama ang loob sa ginawa po mga kabida, okay, ng Malacanang kay General Nicolas Torre III? Tao lang po yun Imposible ho na wala ko siyang sama ng loob, Tao lang po yan si General Torre, hindi po yan robot mga kabida na wala akong feelings. Okay? Yun ngang boyfriend, okay? Sinabihan po siya ng kanyang girlfriend po mga kabida na wala na tayo, tapos na tayo. Maglulupasay pa nga sa kakahingi po ng awa po mga kabida, sa kanyang girlfriend, yun pang nasa tugatog na po, ng tagumpay, ito kung si General Torre, most likely, ito yung kanyang ultimate dream, na maging Chief PNP po mga kabida, matapos pong pumasok po ito, sa Philippine National Police Academy, Okay? Pero yung kanyang stint bilang Chief PNP po, hindi ho nagtagal mga kabida, Hindi nga umabot po dun sa kanyang mandatory retirement po, Okay? 85 days lang po. Mantakin nyo yan. See? Sinong hindi ho sumama ang loob po dyan? Tapos sasabihan po tayo ni General Torre na wala ho siyang sama ng loob. Kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Most likely, baka kay Pangulong Marcos wala ho siyang sama ng loob. Pero doon po sa kanyang nakaalitan po, most likely, may sama ng loob po, mga kabida. Alright? So, ang gagawin daw ni General Torre, sabi po niya, na magli-leave of absence daw siya po. Alright? At gagamitin daw niya yung pinaka-maximum daw, na leave of absence po niya mga kabida. Siguro para po makapag-recharge, makapag-isip. Okay? At I don't know kung ano pong gagawin po ni General Torre po mga kabida, para lang po ihanda yung kanyang sarili sa panibagong hamon po, baka naman po i-appoint po ito ng Malacanang mga kabida sa isang government position. Kasi napabalita po na i-appoint daw ito kung si General Torre po mga kabida, ni Pangulong Marcos. Okay? Ito yung sinabi po ni Secretary John Vic Rimulya na meron daw plano ito si Pangulong Marcos po mga kabida na i-appoint ito si General Torre sa isang napaka-sensitive daw na posisyon. Hindi pa natin alam kung anong posisyon po ito. Pero ang tanong kasi dito, kung tatanggapin ba ni General Torre po mga kabida yung posisyon na yon. Considering may nangyari po, hindi ho maganda yung exit po ni General Torre po mga kabida. Pero linawin lang po natin, hanggang ngayon ay nasa police force pa rin, ito kung si General Torre po mga kabida. Hindi pa ito nagre-retiro po, At I don't know kung may balak ba itong magre-retiro po, ito kung si General Torre. Kasi ang pagkakalam po natin mga kabida, yung kanyang mandatory retirement po ay sa March pa po, 2027. So, 2 taon pa po, mga kabida. Itong term po ni General Torre bilang miyembro po ng Philippine National Police, bago dumating yung kanyang mandatory retirement po sa March 2027, Now, ito yung malaking problema po dito, Kasi kung hindi ito magre-retiro,
si General Torre, mananatili hong 3-star general lang po, ano? Ito hong acting chief PNP po natin, ano po? Si Lieutenant General Jose Melencio Nartatis. Okay? Kasi hawak pa rin ni Torre po mga kabida yung 4-star. Okay? At saka very ironic po, ano? Na ang nagmamando po mga kabida ng 280,000 members ng Philippine National Police ay isang 3-star general lang po, ano? Okay? Samantala, yung 4-star general, active pa rin, mga kabida. O, see? Pero according to General Nartatis, walang problema daw yun kasi yung rango at saka yung posisyon, magkaiba daw yun, ano? Although, ang rango po mga kabida, mas mababa pa po, ano? Ito kung si Nartatis kumpara po kay Torre, pero siya yung nasa posisyon ngayon. Siya yung hepe po ng Philippine National Police. Technically, nasa ilalim po niya ito kung si General Torre po mga kabida, ano po, no? At his mercy, kung bibigyan po niya ng posisyon o assignment, ito kung si General Torre po mga kabida, no? So, mas mataas pa rin si General Nartatis kung ikukumpara po natin kay Torre, ano? In terms of command, mga kabida. Okay? So, yun po. Titingnan na lang po natin mga kabida kung ano po yung magiging desisyon po ano ni Torre. Pero para sa akin po ano, hindi po ako naniniwala na hindi ho sumama ang loob po niya doon po sa ginawa po sa kanya ano, mga kabida. Bigla ho siyang tinanggal po sa pwesto ano. At ang masakit lang po talaga doon ano, wala kong binigay na dangal ano, kumbaga honor ito hong PNP at Malacanang kay General Torre bilang pagkilala lang sana po mga kabida no sa kanya hong nagawa ano. Kahit na po yung turnover of command lang sana ano, mga kabida, yung official turnover of command ano. Okay? Hindi ho ginawa po 'yon. Mga kabida sa panunumpa po ano ni General Nartatis po no. So sa madaling salita po mga kabida, wala hong grace exit ito kung si General Torre po, ano? Okay? Kung ikukumpara po mga kabida yung posisyon na i-offer po sa kanya, no, ng Pangulo, ano? Wala ho akong nakita po mga kabida na mas mataas pa po, ano, sa Chief PNP. Okay? Kung ilalagay po siya sa NBI, hindi po siya kwalipikado, ano? Kung ilalagay din siya sa DPWH, mas malaki yung kanya hong responsibilidad ano bilang Chief PNP kaysa sa DPWH ano po no? Mantakin nyo 280 strong men and women ano ang sakop po mga kabida ng PNP. Yun yung kanya hong balwarte sana no mga kabida. Kaso lang po initsapuera po siya ano ng Malacanang mga kabida. Kung meron man pong ialok, kung ako po si Torre, hindi ko tatanggapin po yun ano mga kabida. Parang Consuelo di Bobo lang po yun ano? Yung i-offer po sa kanya. Okay? Di ba? So, mas gustuhin ko po ano na mananatili na lang po ako ano bilang civilian. Pero kung ako po si Torre ano, mas mainam po na mag early retirement na lang po ano, para po maibigay po kay General Nartatis po yung 4-star po mga kabida no. Okay? Kasi kung andyan po si Torre tapos andyan si Nartatis, baka naman po magkakaroon po ng division. Okay, diyan po sa loob po ng PNP ano. Kasi active pareho yung mga Chief PNP ano. Isa former, isa po active, current ano. Ang iiwasan lang po natin diyan po mga kabida yung division. Yung pagkahati-hati po ano ng Philippine National Police mga kabida. So mas mainam dapat mag-retiro na lang po ano, early retirement ito kung si General Torre. Total, wala naman po siyang dapat po prove ano, mga kabida kasi nakuha na po niya yung posisyon niya ano. Yung pinaka-ultimate po ano na pangarap po mga kabida ng isang pulis na maging Chief PNP po. Nakuha na po niya 'yon. Wala na po siyang ibang dapat hanapin po mga kabida. No? Unless, kung meron po siyang ibang adventure sa buhay po niya, no? Kung pagpupulis lang po mga kabida, tapos na po yun. Ano?
nakuha na po niya yung pinakamataas na posisyon po mga kabida. So, yun lang po. No? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.